Hi guys, update lang. So today is February 10. So pasensya na at mahangin. So yun, recap lang guys. Year 2020 nag-start ako as office staff. At yung pagte-train sa akin, walang formal training dahil nataon na pandemic. So yung manager ko noon nawalan din ng schedule hanggang sa nagkahiwa-hiwalay kami. Then 2021 nakabalik ako February, na assign ako as sales team leader. So ilang taon ko siya hinawakan from 2021 up to May 2024. Ilang years din yon. Then next June 2024, ang next na naging position ko ay admin account executive dahil nagkaroon na ako ng sales manager. Yung sales manager ko, inassign ako as admin account executive. So yun siya. Advantage niya, may experience siya sa pagiging ahente. Ako, ang advantage ko sa documentation. More on paperworks. Marami kaming difference. Sa way ng pagbebenta, nakakabenta siya. Pero pagdating doon sa mga warranties, sa mga presyo ng mga customers, ano ba itong mga kailangan nila, yun yung advantage ko. Which is, ang palaging nakikita, may accomplishment siya. Then the rest, idea ko. Masakit sa akin yun. So, nangibabaw sa akin na bakit ako magmumukmok. Diba? Ba't ako magmumukmok? Trabaho to. Importante yan dito ako pumapasok ako. Ginaga ko yun. Hanggang sa yung manager ko, hindi ko malaman kung nag-awol, nag-resign, o naka-sabbatical leave. Kasi, nung una, 1 month lang daw na pahinga, stress siya. Totoo naman, nakaka-stress yung sales department. Yes. Hanggang sa binigyan siya ng date na hanggang January na katapusan. Kailangan na niya makapagbigay ng report. So, wala. So, officially, February 10, 2025, miniting kami ng operation manager namin at ng may-ari na ang group 1 at group 2 ay pinag-merge na kasi wala na akong manager. So ngayon, ako ngayon ay customer service manager. Parang nung nadinig ko yun, hindi na pumalakpak tayo ako. Kasi sa dami ng posisyon na inilagay sa akin, every time na may mawawala, nagpapalit-palit. Maraming nakakakita ng potential ko, which is nasa sabotage. Baliwala rin ang effort ko. So, baliwala ang effort mo. At yun, wala effort ko, baliwala. So ngayon, nung nalaman kong customer service manager ako, ang pumasok na lang sa isip ko, magkano ba ang sahod ng customer service manager? Meron din ba siyang allowance? Kasi kung meron, magkano? Yun na lang. Masyado na akong practical dapat. Sa pagiging sales manager, may idea ako. Sa allowance, may idea ako. Which is, hindi naman nabigay sa akin nung time na ako yung nag-handle. Sales team leader, may idea ako. Allowance, may idea ako. Allowance ko naharang. Sige sir. Sa ngayon, kailangan ng company natin ng pera. Sa ngayon, kailangan natin to. Okay sir, sige sir. So next, ito na naman.
panibagong position. Andito na naman ako. So, yun na lang ang tanong ko. Magkano ba ang salary ng customer service manager? At magkano kung sakali man na may allowance yun? Magkano? Sa utak ko, lagi na lang, ganun na lang ang tanong ko. Magkano? Kasi nakikita ko yung iba may improvement, nagtataas. Allowance nagtaas, salary nagtaas. Ako, kailangan akong itaas kasi didikit ang sahod ko dun sa minimum. Kung yung minimum nagtaas, magdidikit kami. So, kailangan din nila ako iangat. Pero yung pag-angat ng ibang tao nasa opisina ay hindi sumabay yung akin. Doon pa lang nanghina na yung loob ko. Napanghinaan na ako, tinamad na ako. So, ngayon na nadinig ko, manager, ako. Okay. Tapos, ang malala, pag absent ang sales manager, ako ang mag-handle doon. Okay. Bakit ako? Bakit hanggang dito? Ninanakaw naman nila yung idea ko. Sila ang nako-compliment, hindi ako. So, dahil kailangan ko mabuhay, kailangan ko maging practical, nagkasabay-sabay ang gastos, ang pa-therapy kay mama, ako ang nagbabayad dito sa bahay, kuryente, tubig, diba? Lahat ng gastos sa akin, pagkain akin, yung nanay ko, syempre kasama ko, ako rin, ang gumagastos. Thankful ako sa kapatid ko, tinutulungan ako, and meron akong jowa na hindi madamot. Thankful ako na merong umaangat sa akin. So, namumutik-tik din yung sermon sa akin ng jowa ko. So, yun. Isa sa mga kalaban ko, sarili ko. Kasi pag alam ko yung company, hindi ko alam kung anong meron dito sa loob nito, mahina loob ko. Pero alam ko naman sa sarili ko, na kapag natanggap na ako, nandito na ako sa sitwasyon na to, alam ko yung gagawin ko. Ganun ako. Pag hindi ako komportable sa isang lugar, mahina loob ko. Gusto niya nga akong pag ganyan lang, hindi na mapakali yung position mo kung saan ka na nilalagay. Lipat ka na lang sa iba. Diba? Sabi ko, lahat ng position ko, puro ganito, puro ganyan. Tapos may manager pa din. Yung ngayon, kapag nadidinig ko na lang yung position ko, may manager pa rin na word, hindi na ako excited. Kasi alam ko kasama ko toxic. Pero kailangan ko magtyaga. Kasi tao ako, kailangan kong kumita. Kailangan kong magtrabaho. Hindi ako mayaman. So, yun. And, sa dami ng umaalis dun sa opisina, talagang as in, mag-iikutan lahat ng tao. Ganon na opisina na napuntahan ko. So, yun. Hindi mawawala sa office na may toxic, na may sip-sip, na piling tagapagmana. Go with the flow. So, yun lang. Nag-update lang ako dito sa vlog ko dahil alam ko babalikan ko. Pero alam ko rin last year na nakapag-vlog ako na nag-video ako na hindi na ako manager, hindi na ako team leader. Eto na ako. So, ngayon, manager na naman ako sa ibang pwesto. So, yun lang. Sa mga positions na meron ako, to be honest, wala akong excitement na nararamdaman. Kasi position lang yun. Hindi naman sinabay yung sahod ko. Kaya ngayon, ang tanong ko sa mga nakakanood, if ever man po na merong customer service manager dito, magkano po ba ang salary
salary range. And if ever po na meron kayong allowance, magkano? Idea lang ma'am. Kasi meron akong idea sa sales manager, sa encoder, kasi lahat yan mga naging position ko na yan. And yung pinanggalingan ko dun sa media, alam ko na rin yan. So, eto na naman, panibagong position. Pero hindi na naman sumabay yung salary ko. Kaya hindi ako excited. So, yun, sana may makapansin. Sana yung questions ko sa sarili ko, kung ito bang meron akong salary ngayon, tugma dito sa position na to, or kulang. Diba? Kasi ako nagre-research din ako ng mga positions na dapat para doon. Pero syempre, nakadepende yun sa employer. Diba? Alam ko naman yun. Gusto ko lang makakuha ng idea, literally, na mga tao dito sa Pilipinas na nagtatrabaho. Diba? Kasi yung mga nakikita ko sa Google, naka-dollar sign. Diba? So, yun lang. And yun lang guys. Yun ang update ko dito. Ito ang aking journey. Ito ang aking journey in corporate world. Kasi wala na ako sa media, diba? Wala na ako sa media production. So, itong buhay ngayon. 8 hours work. Monday to Friday yung pasok. With a toxic diba? Alam mo yun? Lahat sila toxic. And yun, trying to survive na alam ko malalapas ako to. Challenge to. And habang naghahanap ako ng iba pang journey na pwede ko makita sa labas, tsagain ko muna to. So yun lang, sa mga nakasubaybay sa akin since nung nandoon pa ako sa media, ito ang buhay ko ngayon. Ups and down. Pero okay lang. Kasi kita nyo naman, ang nilaki ng katawan ko. Diba? So, unahin ko muna yung sarili ko. Mag-ipon muna ako. Mag-ipon ka, girl. Para pagka nagharap ka, meron kang panggasto sa bahay, meron kang pang-apply. So, yun lang. See you on my next